Eh, yun na nga po, Oo. mga kapamilya. Dahil siguro, asa tayo ng asa sa pag-angkat eh. Hindi na natin siguro napagpursige na dapat yung mga kinakailangan natin, ano, yung mismong mga materyales natin o yung mga sangkap natin, ay dito na mismo sa bansa natin magagaling. Eh, Oo. basic na lang po. Asin, asukal, sibuyas. Ano ba naman? Pati ba naman yung mga yun ay ini-import pa natin? Eh mamaya po, ano, pagkatapos po ng ilang paalala, eh meron po kami makakapanayam ni Partner She. Eh siya mismo ay kasapi po sa isang, anong tawag dito? Food Manufacturers Group, no? Oo. Agri Manufacturers Group na meron po tayo siyempreng tatalakayang napaka-importante sa kanila. At yun nga po yung issue ng produksyon ng asin dito sa ating bansa at bakit po ito tila lumiit, humina dahil nga po doon sa pinasa na asin law noong 1995 pa po yun. So Oo. isipin nyo, that was already, 27 years ago. Ano ang kinahinatnan ng salt production dito sa ating bansa dahil po sa batas na yun. Yung po tatalakayin natin maya-maya po, ano, sa pagbabalik namin, makakapiling po natin mamaya ang presidente mismo ng PICAFI o yung Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, si Ginoong Danilo Fausto. Ay magbibigay daan muna kami ni Partner She sa ilang mahalagang mensahe ng ating pinakamamahal na sponsors. Magbabalik po kami sa ilan sandali po lamang dito sa, tuloy mo siya, Teleradyo On the spot. Welcome back mga kapamilya, dito po sa Teleradyo on the Spot. Ay nako, talagang manang issue nga po ng asin. Kanina napakalungkot dahil nga po dun sa yung mga gumagawa po ng asin. Yung mga local industries natin, kahit na yung mga maliliit nga ng mga komunidad, no, na nasa tabing dagat, parang huminto na ata sa paggawa ng asin dahil hindi na ho nila kaya yung requirement pa no tinatawag na asin law na magdagdag pa ng iodine no do sa asin na kanilang ginagawa. Dahil nga po dun sa requirement na yon, parang naiisip nga din po ng ilang mga siguro ilang sektor na panahon na no para rebisahin itong asin o yung Act for the Salt Iodization Nationwide Law, no? Para hindi na ho gaano mahirapan pa yung mga salt producers natin dito sa bansa. Ito pong grupo na makakausap po natin, yung kanila mismong Pangulo, matagal na rin nakikiusap no, sa mga otoridad na sana naman ay tugunan na nila yung problema nga nitong mga mag-aasin para hindi na sila masyado pang maperwisyo, no? Mabigatan dito sa batas na ito, itong asin law. Makakapiling po natin ngayon via Zoom. Wala eh. Makakapiling natin ngayon via Zoom. Papaya. Papaya. Di ba ako Ang na-brief president. Hindi. Yung actually mission control, dapat may pinipindot dyan eh. Papaya! Ayun ang sabi namin. Monday kasi, nakakalimutan. Anyway, makakapiling po natin ngayon via Zoom ang presidente po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, si Ginoong Danilo Fausto. Sir Fausto, magandang umaga po. Tony and She. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Tony. Magandang umaga, She, sa iyong mga taga-subaybay. Ayun, tama-tama. Nasa bukid po si Sir Fausto. Ganda ng background niya eh. The-harvest. Berdeng-berde. Pero ito kung ang ating pong pag-uusapan po muli, ito pong paggawa ng asin no, dito sa ating bansa. Ito pong asin law, ang parang sinasabi na naging pabigat no, sa mga salt manufacturer or salt producers. Ano ho ba ang naging problema mismo sa implementation nitong batas na ito? Salamat, Tony. No? Kasi yung asin law, isa sa mga provision doon, yung ating Department of Trade and Industry ay dapat nag-provide ng credit access at saka machineries para yung mga nagpo-produce ng asin makapag-iodize, no, ma-improve yung kanilang salt production. Yeah. Hindi naman yun na ibigay. So, nawala ng suporta. Nag-umpisa ng mamatay yung ating industriya ng asin. At nakakahiya nga dahil sinabi mo nga, we have one of the longest shoreline in the world. 36,000 kilometers yan. Tapos
93% ng ating asin iniimporta natin sa Australia at sa China. Mhm. At kaya pinapakiusap namin sa Kongreso na tingnan na uli yung ating batas. Yun namang iodine kailangan ng ating marginalized sector. Kasi kailangan yan para ma-prevent yung goiter, ganyan. Pero sa ibang banda naman, yung Oo. asin kasi ginagamit din nating fertilizer sa coconut trees, no? That's the cheapest means of fertilizer. Mhm. Tapos 300,000 metric tons ang kailangan natin diyan at least, no? Tapos yan din ang pagkain ng ating mga hayop, yung ating large cattle, kalabaw, baka, kasama sa ingredient ng feeds nila yan, salt, mineral blocks. Ngayon, ang isang malaking problema yung ating mga export products. Yung ibang bansa ayaw tanggapin at ayaw bilhin yung ating export products dahil enhance yung kanilang, ang gusto nila natural salt, ayaw nila na Ayun. enhance. Mhm. So malaking opportunity ang nawawala sa ating mga exporters Yeah. dahil hindi magamit yung natural salt. Dahil illegal nga as far as the asin law is concerned, mag-manufacture ng natural salt. Nabanggit niyo po dapat sa ilalim nitong batas na ito, yung Department of Trade and Industry ang nagbigay o tumulong with financing at yung paglagay ng mga makinarya na magdadagdag nitong iodine sa asin, ano? Hindi ho nila nagampanan itong tungkuling ito? Yun ang pagkakaintindi ko, ano? Hindi na natuntunan yan. Tapos, ito na nga paggawa ng asin kasi dapat malakihan yan para merong economies of scale, may profitability kasi mura lang naman yung asin. Pero yung iodized salt ngayon, 2 days ago, nagpunta ako sa supermarket, 42 pesos isang kilo na nung iodized salt. Yun namang natural salt, bumili kami meron namang bibili sa palengke, pero alam nyo na, dahil may batas, kahit walang punishment yan, lumalabag ka pa rin sa batas. Kaya yung mura lang, 10.50 a kilo lang ang bili namin dahil kinakain nga nung kasama sa pagkain ng aming kalabaw at baka yan. Yun ang problema. Kaya sana matingnan yung batas at mabigyan ng incentive yung mga magpo-produce ng asin, makapag-export tayo ng salt instead of importing. Kasi we are surrounded by bodies of water. Oo naman. Oo. Yun lang sabi ko kanina kay partner siya, pinagpawisan ka lang, may asin na yung t-shirt mo . At saka ginagamit yan, hindi lang sa pagkain. Hindi ko maintindihan. Wala tayo ng patis, wala tayong bagong, wala kang daing. Wala ka na dyan. Lahat, pag nagluluto ka, sigurado, meron kang At ginagamit yan sa chemicals, pharmaceuticals, hindi lang as fertilizer. Ang daming manufacturing concern. Ang daming gamit ng natural salt, ng rock salt. Pag ina-iodize mo kasi, tataas na ang presyo dahil yung cost of processing yan. Yeah. Partner. Sir Danilo, ang tanong ko lang na una is mula dun sa 1990s na nandun tayo sa height ng production, ilan yung ano ba tawag sa mga mag-aasin? Asindero? Asindero. Asindero. Mula 1990s, mga ilan yung mga asindero noon? Sa ngayon po na 7% na lang yung production natin? Yes, ang karamihan na production niya, hindi ko masabi kung ilan sila, but dito sa lugar ng Pangasinan, sa Ilocos region, ang karamihan dyan. Kaya nga yung Pangasinan, sabi ba, pang-asinan yan . Yan ang pangalan yan. Sa Dasol, sa Bolinao, sa Alaminos, yung ginagawa, Santo Tomas. So Ilocos Sur, marami ding gumagawa ng asin. At maraming hanap buhay na nabibigyan yan. Nasa 50,000 ang laborers niyan. Yun ang gumagawa. We need about 600,000 metric tons. Noong last year, nag-import tayo ng 647,000 metric tons ng asin. 72% came from Australia at about 18.7% galing sa China. Yung iba namang maliliit sa Thailand at New Zealand, nag-import din tayo. At nakakatuwa at nakakalungkot sa mga bakit tayo nag-i-import sa katutak yung dagat natin diyan at tulungan lang natin. This is part of this is a very important supply chain raw material sa ating
product. 14,000 uses ang asin. Hindi ko maintindihan. Kayo, nagluluto kayo kung ano. Mhm. Kahit anong restaurant, humihingi ka ng asin. Salt and pepper nga sa steak mo, meron kang, ano ba? Correct. Ang daming gamit, lalo sa pagkain. Hindi ko ma-imagine ang isang lamesa, wala kang makitang asin. Yun Oo. lang ang Sir, atin. oo, pero 'di ba, meron po ako nabasa isang article, hindi ko alam kung ito ay press release lang, no, na parang recently nagbigay ang DOST sa mga mag-aasin ng 400,000 na financial assistance. I'm sure hindi ito napakakonti nito kumpara doon sa taon ng mga talagang kailangan na kailangan ninyo. Pero ano ba talaga, ito po ba, ganun ba talaga kadalang yung nabibigay sa inyo na tulong sa industriya po ninyo? Halos wala? Well, kasi itong chamber namin, there are 48 agricultural sectors under sa chamber. Kasama dyan yung grupo na mag-aasin. Tsaka yung mga exporters, especially mga exporters namin na umaangal dahil hindi nga sila makakompete dahil wala silang iodized salt, yung kanilang nagagamit, wala silang natural salt. Ngayon, ito kailangan malakihan yung production dahil maliit nga yung volume ng business niyan. Kaya kailangan may incentive ang mga magpo-produce ng asin, ng salt, no? Para mag-produce ng natural salt. Hindi naman natin pinipigil yung mag-iodize ang salt dahil kailangan din naman natin ng ating mga kasama, mga kababayan, yung ibang naghihirap na kailangan may iodine sila para against goiter, ganyan. Yun ang kailangan natin gawin. Partner, isang tanong na lang ako bago ko pasa sa iyo. Sa Kamara po, Sir Danny, meron kasing mga panukalang batas kahit sa Senate, no? Yung isa doon sa House ay nagsasabi na dapat i-repeal o alisin na itong RA, itong ASIN Act. Kung kayo po ang tatanungin, dapat na po ba na alisin na lang ito o i-revise lang natin o i-amend po? Yung wisdom ng batas ng 1995, ina-advertise nga yan nung nasirang si Secretary Flavier, meron pang ang jingle yan yung paggamit ng iodine, ng iodized salt. Merong gamit yon. So kung sakali at i-repeal yan, hindi naman mapiprevent ang isang producer na mag-iodize. So better pa para maganda, siguro baka kailangan alisin na natin yung batas na yan at bigyan natin ng encouragement and incentive yung ating mga nasa mga dalampasigan na mag-start producing salt. Na wala na yung sa Cavite, sa Bulacan, dati maraming asinan dyan. Naging mga subdivision na yan ngayon. So yun ang kailangan natin. It's one of the major ingredient natin sa supply chain. Magkakaproblema tayo pag wala tayong asin. Nakita ko nga po doon sa isa pong artikulo na binabasa din namin ni Chef na nagkaroon pala ng proyekto itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nilaanan pa nila ng 100 milyong piso daw. Yung tinatawag nila na Development of the Salt Industry Project o DSIP. At ito daw pong proyektong ito ay pinatupad doon daw sa Ilocos, sa Western Visayas, sa Zamboanga Peninsula para daw palakasin ang produksyon ng asin doon. Sa inyo pong pagkakaalam, ito po bang Development of the Salt Industry Project na ito ay meron po bang naging magandang epekto sa salt production po nila doon? Wala naman nangyari dyan. Kaya nga umangal yung former congressman, si D.B. Sabellano, nag-propose ng bill, tsaka si then congressman Ramon Guico ng Pangasinan. Kasi wala nga nangyayari. Kasi ang nahihirapan kang kumuha ng permit or processing para sa mag-process manufacture dahil kapag ang LGU nagbigay ng permit, nagbabiolate sila ng asin law, ng batas. So may hindi ka pwedeng kasi bawal nga yung mag-produce ng natural salt, rock salt nang walang iodine. So pagka nag-produce ka niyan, in violation ka ng batas. Kung ikaw naman nasa local government, paano bibigyan ng lisensyang mag-produce yan? Kahit gustong may tulungan natin, kung may asin law, anong tulong ang ibibigay mo? Nawala na yung mag-aasin.
At bigyan mo man ng makina, mamakinahin mo dyan para mag-iodize. Wala na nga. Kailangan buhayin uli natin yung mga gumagawa ng asin sa mga dalampasigan. Yun na nga po ang problema doon. Naglaan sila ng pondo nito at under pa ito ng special budget request daw sa Kongreso. Naglaan ng pondo, nagtatag ng proyekto, pero kumukontra naman dito yung mismong batas, di ba? Parang may conflict yung batas doon sa gustong proyekto. Hindi ko maintindihan, pinag-iisipan ho ba yung mga ganon bago nila ipatupad? Ayan ang kailangan natin. Kaya kailangan natin baguhin yung pagpapatakbo sa ating agriculture. Mabuti, nandiyan ang Pangulo at tinitingnan nilang mabuti yan. Napakalaking overhaul. Talagang yung ating sistema, andyan ang batas, wala namang implementasyon. Lahat ng agricultural sector, napabayaan ang ating agrikultura. Mabuti ngayon at mabibigyan na siguro ng atensyon dahil ang Pangulo na mismo, ang Secretary ng Agriculture. Itong asin, napaka-importante. Itong pinag-uusapan natin. Buhayin uli natin to at maging exporting country tayo ng asin. At kailangan lang large scale siya, merong volume. Kasi kung maliit-liit lang, pang small scale lang, baka hindi kumita ng maganda ang isang manufacturer dahil konti lang naman kailangan incentive diyan para mabigyan ng tulong at saka ng boost yung ating revival ng salt industry. Doon po sa grupo po ninyo, ilan po yung mabibilang po ninyo na sabihin mo ng large-scale salt manufacturers? Yan po sa grupo nyo sa Philippine Chamber of Agriculture and Food. Wala na. Wala na. Kasama, wala na natira dito. Pati yung malaking kumpanya dyan sa Pangasinan, nagsara na. Wala na. Wala nang natira. Paano ka naman yan? Tayo ay napapaligiran ng dagat. Ano ba naman yan? Buhay natin dito. Grabe naman buhay ito. So dati sa pagkaalala nyo po, ilan po yung miyembro nyo na, ito nga, mga manufacturer ng asin? Wala pa kami sa chamber na member sa asin. Ang member namin, yung gumagamit ng asin. Yung mga gumagamit ng asin. Yung end mga user. industries. Okay. But not the actual producer ng asin, Yes. no? But I think maybe lang maybe it's about time na sumapi na nga sila sa grupo ninyo para sila po ay magkaroon ng sabihin na nating additional clout, di po ba? Sa gobyerno na mapakinggan naman yung kanilang mga hinaing. Kailangan namin yan dahil kumpleto yung supply chain mo from the back end to the front end. No? Kailangan suporta yung buong value chain mo. Kumpleto kami. Yung asin ngayon, kaya binubuhay namin, there's nothing to get from the raw materials. Kaya nga kailangan buhayin natin yun. Yung asin. This is a very critical ingredient for our use. Sino na po lately ang mga nakakausap po ninyo, no? Siguro sa sektor ng sa grupo po ng mga mambabatas o sa grupo mismo ng national government. Sino-sino na po mga nakakausap ninyo lately para po solusyonan itong problema? Kaano lang nila co-organize lang naman ng mga committee nila tapos abala pa sila sa asukal sa asukal may dadating pang problema yan at nakikita namin marami pa yung dadating na problema ng mais, problema ng isda. Magde-declare tayo ng national ng feast holiday sa November up to February. Pag hindi natin pinaghandaan yan, Tony, by November ibitahin muli ako bakit walang isda. Isda naman ang wala. Dapat ngayon pa lang mag-load na tayo dahil kasi obligado ka November mag-declare ka ng feast holiday. Hindi dapat bawal ang mga isda. Paano isda? Kung hindi ka naghanda ngayon. Yan, pagka hindi nila inaksyonan yan at inaasikaso nila kung ano-anong bagay dyan sa Kongreso. Susulat kami. We are writing them this week para i-follow up at bigyan ng mabuti naman at si Senator Joel Villanueva binigyan na niya ng atensyon yan. Hopefully sa Congress bigyan na din ng atensyon at tingnan mabuti yung asin law at buhayin ang ating salt industry. So susulat po kayo para ano po exactly ang hihilingin po ninyo sa ating mga mambabatas? Number one is yung sa sinubmit ng DBM
sa Congress na budget, ni isang kusing walang budget ang salt production or salt development sa salt industry. Second, yung tungkol sa batas, we will prefer that i-repeal na o i-repeal na yung batas para ganahan yung ating mga kababayan na magproduce ng salt. Number 3, bigyan sila ng suporta sa mechanization at saka sa credit access para sila ay makakaroon ng kapital at puhunan para sa pagpapagawa ng salt. Yung tatlong bagay na yon sana matingnan nila at mabigyan ng atensyon. Oo nga pala, partnership. Doon sa committee sa mga Senado, no? Mga committee sa Senado, nag-assign na naman ng committee chairmanships, di ba? Sino na ang Senate Committee on Agriculture ngayon? Si Senator Cynthia Villar pa ba? Oo, si Senator Cynthia Villar pa rin. And then sa 3, si Senator Mark Villar. Actually, partner, hinihintay natin, hinihinga natin silang dalawa. Sa Congress, si Mark Enverga. Yes, sir. Mark Enverga, okay. Ako, partner, napaisip lang ako doon sa sinabi ni Sir Danny. Ito, parating yung magiging problema natin sa mais, sa isda. Basa natin yung kamote kahapon, nagmamahal. So sir, ano na lang po yung may stable tayo na supply? Yung pwede natin siguruhin na makakain pa rin natin nang hindi tayo talaga mag-i-import ng husto. Wala. Lahat i-importin natin. Kung ang pagbabasihan natin siya mura yung importasyon, we should stop altogether our agricultural production. Because lahat ng importation natin mura. Lahat ng importation natin mura sa amin at pinusulong namin pinangangalagdakan sa kanila, during time of harvest, we should not allow any importation. Sinasabi na protectionist daw tayo at kami, anong proteksyon ang nakukuha natin? Wala naman tayong proteksyon. Walang tulong na ibinigay for the past several decades sa agricultural sector. Kaya ito, ngayon, babangon tayo at we are very hopeful na with the President being the Secretary of Agriculture, magbago na yung patakbo at mabigyan ng atensyon yung pagkain. Hindi naman po pwede na build lang tayo. Okay lang naman yung build. Pero later on, you will teach our children how to eat concrete roads and bridges. Kasi wala na tayong makain pagkain. Mabubuhay ka ba walang pagkain? Hindi magkaroon ka ng social unrest yan. It's national security. Wala kang pagkain. May gutom ka. Paano ka mag-aaral ng edukasyon? Pupunta ka sa eskwela, walang laman ng tiyan mo. Paano ka matututo niyan? Health. Actually, kaya tayo nagkakasakit. Dahil wala tayong nakakain. Gutom ng mga tao. Tama naman yun na yung food self-sufficiency nga na matagal na nga natin na naririnig na parang buzzword Kumbaga parang lip service na lang yung nangyayari na laging taon-taon may binabanggit ang pamahalaan na kailangan maging food self-sufficient tayo, and yet hindi nakikita yung mga polisiya at programa na tumutulong nga sa agricultural sector na maging self-sufficient. Ang nangyayari, it's importation that becomes the norm. Yes. Yung kasi importasyon, kailangan naman talaga nating mag-import sa ibang mga bagay, mga products natin. But if we are looking at really what is the problem sa bigas, for example, sa rice. Rice, ang hindi natin problema itong pinag-uusapan natin na sa ating agricultural areas and so on. We are a nation, ang problema natin is geography. We are a nation of islands. Our comparative advantage is fisheries and aquaculture. Ang ating mga kaibigang mga ASEAN members, nasa mainland sila. Wala silang dagat. Tayo, punong-puno tayo ng dagat. 220 million square kilometers of ocean. Kung wala na tayong, kung bumababa ang ating commercial fishing at nawawala na, magkaroon tayo ng mariculture fish cages natin sa dagat, yung ating mga isda, yung seaweeds natin. We are the biggest supplier of seaweeds in the world. Seaweeds. Karaginan. Sa dami ng ating dagat, sila naman, meron silang Mekong River at tuloy-tuloy ang irigasyon nila. Tayo naman, para magka-irigasyon, kailangan gumawa tayo ng mga dam na kamamahal para magkaroon tayo ng irigasyon. Pero nagkakadrot sila. Pag nagkadrot sila, patay na sila. Tayo, paano mauubos yung tubig sa dagat? Diyan, pag alaga ka ng isda dyan,
Susuhin natin ang aking aquaculture at saka fish cages sa dagat. At kaya asin. Patutuyuin mo lang yung tubig dagat. Pera na yan asin na yan. Pawis lang nga, nagiging asin na Yun na nga. Mag-jogging ka lang, may asin ka na. Tapos yung sinabi mo mga, napapaligiran tayo ng dagat. Kapag nga malakas ang buhos ng ulan, kalsada natin, nagiging dagat. So, mas lumalawak pa yung dagat. Kita mo nga naman. No? Anyway, dumadami pa yung asin. Inaalat lang nga. Inaalat, ibig sabihin, minamalas pa. That's the irony in it. Yung inaalat yung mga asindero, ayun nga yung irony doon, na bakit sila pa mismo ang kinukulang pa. Anyway po, Ginoong Fausto, thank you so much po sa oras po na binigay nyo sa amin. Asahan po namin kapag kayo po ay meron sigurong natanggap na natugon mula po doon sa mga susulatan nyo mga opisyal, ay maaaring ipamahagi nyo rin po yan sa amin dito po sa Teleradyo. Yes. Salamat na marami, Tony and siya. Always po. Ay sana nga po lagi pong bukas ang linya po ng komunikasyon sa inyo, no? At hindi po tayo inaalat din po sa ating pag-uusap. Oo, at sana partner pakinggan naman sila this time, no? Kasi kawawa talaga tong industriya na to. Maraming salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Ginoong Danilo Fausto, ang presidente po nitong PICAFI. Ako na nagsabi no, na PICAFI, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. On the spot. Issue spotted. Welcome back mga kapamilya dito po sa Teleradyo On The Spot. Kanina nga po, nakapanayam namin ni partner She, si Ginoong Danilo Fausto, ang presidente pa nga po ng PICAFI. No? Sila po yung mga grupo ng mga food manufacturers, no? Mga agricultural producers sa ating bansa. Ang sinasabi nga po ni Ginoong Fausto, makapanahon na, no? Para siguro i-repeal na, susulat nga daw sila para ipa-repeal na itong asin law na tila nagpahirap nga dun sa mga producer ng asin dito sa bansa. Alamin naman natin, mula po naman sa panig ng mga mambabantas, kung ano nga po ang posible nilang gawin dito po sa umiiral na batas na ito. At makakapiling po natin ngayon, siya po ang kinatawan ng Kabayan Party List sa 19th Congress, si Representative Ron Salo. Congressman, magandang umaga po, Tony and She. Magandang umaga rin sa iyo, Tony. Yes, magandang umaga rin sa iyo, She. Ayun, salamat. Ayun po. At siyempre sa punto pong ito, no, ang gusto po natin malaman, meron po kayong final na po sa 18th Congress, no, na panukala para either rebisahin o amyandahan itong asin law. Hindi po ata na aksyonan kaagad ito. So i-refile niyo po ba sa 19th Congress? Tony, yung una nating final, 17th and 18th Congress yon, amendment dun sa asin law. Pero nilawakan na po natin ngayon, may bago po tayong final po ngayon, House Bill 1976. Ang pangtawag po nito, Salt Revitalization Program ng ating gobyerno. Kinikilala po natin yung challenges na kinaharap po ng industriya ng salt, ng asin. At nakita nga po natin, isa po sa mga tinuturo po talaga nila na culprit, quote-unquote, naging dahilan kung bakit umabot tayo sa ganitong estado dahil daw doon sa asin law. At yun po yung binabanggit po ng industriya. But nakita rin po natin, marami pong mga iba't ibang mga rason. Hindi lang po yun. Sapagkat una muna, pinapasalamatan natin din sa totoo lang po ang Department of Health na siya nagsulong po nung asin law. Sapagkat ang primary concern po natin at the time, Tony and She, ay yung tinatawag po natin na iodine deficiency sa mga Pilipino. At napatunayan po nila during that 1990s na ang isa sa pinakamabisang pamaraan at madali na gawin ay yung tinatawag po natin na mandatory salt iodization. Kaya lahat po ng mga asin po natin, it's mandated now na kailangan bago ibenta sa merkado ay dapat na-iodize po yan. Yun nga lang, kaakibat po nun, tama rin po yung binabanggit po kanina ni Danny na kaakibat po nun na hindi nakasabay po yung mga manufacturers po natin. Sapagkat kakailanganin po ito ng additional investment, kakailanganin po ito ng pag-aaral at the same time training ng mga tao. Kaya hindi po nakasabay. Nangyari, nag-import na po tayo noon, pero kaunting-kaunti lang sapagkat during those times, halos 100% self-sufficient pa tayo. Pero throughout the years, unti-unti po ito, nakafocus na po yung mga quote-unquote, mga
nag-susupply po sa atin ng asin sa importation. So unti-unti na pong nawala, and to this point, at this very particular point in time, base po doon sa industriya rin, 93% na po ay in-import na. So locally produced o yung manufactured ay 7% na lang. Kaya nga, noon pa tayo nagsasalita, 6 years ago, nung final po natin yung proposal po na yan, na i-amendahan yung asin law, 70% at the time ang in-import natin. At least 70%. Ngayon, umabot na po sa 93%. Right. Okay. Kasi sinasabi Question. po natin, unless may gagawin po tayong bago, Yes. unless i-revitalize po natin ito, sooner, completely imported na po Okay. lahat yan. Sige. Kong, pasensya na at maikli lang oras natin ha. Wala tayong isang oras dito para committee deliberation. Pero ang tanong ko lang, sabi mo, you filed it in the 17th Congress, you filed it in the 18th Congress, mas pinaganda mo pa yung i-file mo sa 19th Congress. Bakit po hindi ito nabigyan ng kaukulang pansin nung mga nakaraang kongreso, and why do you think ito ay bibigyan pa ng mas karampatang atensyon sa 19th Congress? Limited po kasi yung pananaw natin at that time, yung proposal, because that was also developed in coordination with the industry. Pero ang focus po natin that time, i-amend lang po yung asin law. Pero this particular time, naintindihan po natin ng mas malalim after several years of engagements doon sa industriya, na mas malawak pa po yung issue po doon. At ang kakailanganin po talaga natin is to revitalize the salt industry by letting the government take the lead and investing in this particular industry. Kaya mas malawak po yung sakop po ngayon itong panukala po natin, and talagang whole of nation, whole of society, whole of government approach ang sinususugan po natin, na hindi lang po siya tinitingnan sa punto de vista ng kalusugan, kundi tinitingnan natin ito sa punto de vista ng trade, tinitingnan natin sa punto de vista ng livelihood ng mga kababayan po natin. At doon sa binabanggit po ninyo kanina, all about self-sufficiency also. Because at the end of the day, kung self-sufficient po tayo, we'll be able to achieve definitely yung security, food security or Okay. salt security Okay. ng ating bansa. Okay, quick question, Congressman, bago si partner siya magtanong ha. Yung po bang final po nyo nitong salt revitalization bill ninyo, na-i-refer na po ba ito sa committee at meron na po bang naka-schedule na hearing? Nai-refer na po ito sa Committee on Agriculture and Food. Yun nga lang, naintindihan po natin dahil medyo marami-rami po yung kinaharap po ng komite, kaya hindi pa po ito na-schedule. But we're really following it up na may schedule soonest para mabigyan po ng atensyon. Okay, Oo. partner. Oo. Thank you, partner. Sir, may commitment ba yung House leadership na uunahin ito given the importance, the urgency of the issue? Sa ngayon, hindi ko pa po nakakausap yung House leadership, pero yung industriya, in one of those instances na naging panauhin po nila si Speaker, ito po yung isa po sila ni-raise po nila na concern. And base po doon sa footage na i-forward po sa akin, nagsabi naman po yung ating Speaker na bibigyan po nila ito ng pansin. And at the same time, kasi di po ba alam naman natin na si Presidente, agriculture, yung kanyang tinututukan ngayon, meron din po ba kayong intensyon na ipaabot ito, yung importansya po nitong panukalang batas po ninyo sa Malacanang na hopefully i-certify as an urgent measure? Napakaganda ng tanong mo, Ms. Sherry Ann. Actually, nag-reach out na po tayo sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan o departamento. Kasama po yan yung Department of Agriculture, kasi dito sa panukala po natin, ang manguna po nito would be the Secretary of the Department of Agriculture who happen to be no less than the President. At saka sa DTI din, pinarating na rin po natin sa kanila. And at the same time, meron po tayong inaayos po ngayon at tinatawag po natin National Salt Congress. Gaganapin po ito by November. At ang tinitingnan po natin na magiging keynote speaker po nito, no less than the President, sitting as Secretary of the Department of Agriculture. So hopefully, in the next few weeks, may papadala na po natin yung ating opisyal na sulat sa Malacanang. Last na lang po bago ko po ibalik kay partner Tony. Ano exactly yung iniisip nyo dito? Kasi meron kayo dito portion sa panukalang batas nyo. Creation of a comprehensive salt industry program. Ano specifically, para lang po mas maintindihan ng mga mag-aasin, ang nakikita nyo na pwedeng ibigay ng panukalang batas ninyo na tulong sa kanila kung sakali? Na incentives. Ang isa sa talagang hamon po ngayon, yung tinatawag po natin investment sa pagbubuo po ng mga bagong salt farms. Sapagkat kakailanganin po talaga ito ng mas malaking pondo. And definitely, dahil naumpisan po yung pag-i-import at halos ini-import na po ngayon, walang willing na mga investors na
gumastos para sa paggawa ng mga salt farms. Kaya sa kasama po dito at sa pinakabod po ng panukala po natin, yung gobyerno mismo ang magpapagawa ng mga salt farms after, of course, consultation with the OST in one, at the same time yung mga colleges po natin ng universities na may research institute related to this. Yung gobyerno yung gagastos, then later on, after magawa po yan, then ipapalist po nila sa mga qualified na mga manufacturers. So it will be the private sector that will manage these particular salt farms to be invested by the government. Parang baligtad, ano? Yung build, operate, transfer na nakasanayan natin noon. Ngayon naman, imbis na yung private sector na magbi-build at mag-ooperate, yung gobyerno muna bago i-transfer sa pribadong sektor. Tama po kayo doon, Tony, sapagkat yun po yung pinarating po talaga sa atin ng industriya. No one is willing to invest in this particular industry. Kaya kakailanganin po, the government should take the lead. Mag-i-invest muna, then sila po ngayon yung mag-ooperate. Oo. Kasi kanina tinanong ko din kay Ginoong Fausto, kay Sir Danny, na meron nga daw itong Congressional Introduced Initiative Project. Ayan, tinatawag po na Development of the Salt Industry Project. Ito ay nilaanan ng pondo na 100 milyong piso ng BIFAR noong nakaraang taon. Ang sabi ko, ano po ba nangyari dito sa Development of the Salt Industry Project? Sagot ni Ginoong Fausto, di wala. So saan napunta yung pondo na yon, Kong? 100 million din yun, ha? Yes, Tony. Well, alamin po natin yan sa BIFAR, tatanungin po natin. Subalit, definitely yung 100 million malit po yun. Sapagkat ang pinag-uusapan po talaga natin dito, it should be mas malalim at komprehensibo na pag-address. Kasi kung yung 100 million, ang kalalabasan lang po yan, training siguro yan, iti-train yung mga tao para mag-asin. Marami na po na marurunong na mag-asin. Ang kakailanganin na lang po talaga natin ngayon is to make them viable. Kasi hindi po viable po sa ngayon dahil mas viable po yung importation para doon sa mga, syempre doon sa mga business people. Kaya kakailanganin po talaga natin dito mas komprehensibo yung approach po natin para siguraduhin na mabuhay muli itong industriyang ito. Kong, last question dahil paubos na yung oras natin. I'm sorry to say. Very interesting discussion pero I just need to ask you this bago tayo magbabay and siguro may last question pa si partner siya. Doon po sa inihain nyo na panukala, para po amyendahan na itong exempt na siguro yung mga salt manufacturers do sa mandatory iodization. Meron akong nakitang phrase dito na medyo tumatak sa utak ko Nakalagay doon, LGU shall enact measures to ensure that sea salt producers are free from harassment. May ganun pa tayong nakalagay na provision. Meron ba kayong alam, hinaharas po ba yung mga sea salt producers? May pinanggagalingan po yan, Tony, sapagkat naging kasapi po tayo doon sa nag-review before ng implementation ng salt iodization law. At doon sa umpisa po ng implementation po niyan, kaya isa po rin po yan naging dahilan kung bakit hindi na po sila nag-engage sa salt making dahil syempre hindi po nila na-iodize yung kailang mga salt at the time. Nangyayari, talaga maigting po yung implementation po ng batas. Kasama po doon sa implementation would be penalization. Kailangan po silang hulihin, hinuhuli po sila ng mga pulis noon at yung mga iba pinakulong. So medyo mahigpit po talaga nung sa umpisa po ng implementation ng salt iodization. And medyo naging dahilan po yan kaya yung mga pobreng mga mag-aasin later on, dahil malit nga lang naman yung kita po nila dyan, then mangyayari makukulong pa po sila, huhulihin pa sila ng pulis, might as well abandon that particular livelihood. Kaya yan yung pinanggagalingan po niyan and definitely sisikapin po natin na maprotektahan po talaga sila to make sure na hindi po sila magdadalawang isip na mag-engage muli sa paggagawa ng asin. Na yun. Partner, last question. Oo. Ako last na lang, partner. Ako, bilang ang Kabayan Party List, sir, nagre-represento sa mga magsasaka, budget season, papasok na, padating na rin ang PDAF ng mga congressmen. Ano yung immediately pwede nyo na ibigay na tulong o assistance dito sa mga affected farmers na ito? Ngayon po, at least ngayong taon, kasi matagal yung panukalang batas para maipasa, sir. Sa ngayon, we're
discussing with the Committee on Appropriations sapagkat yung panukala na pinag-uusapan po natin ngayon definitely doon sa nakapaloob doon sa General Appropriations Act for 2023. But at the same time, ongoing po yung discussion po natin, yung binanggit po ni Tony kanina, with the BIFAR. Kasi inaalam po natin ano pa ba yung pwedeng ma-access po ng mga farmers po natin immediately. At workout po natin yan para ma-release po sa kanila, matulungan po sila habang hindi po sila nakagawa ng asin para sa atin. Nagpapakawala rin kayo ng fund, Congressman, para sa kanila. Sa ngayon, personally, wala po tayo. Pero wino-workout po natin doon sa BIFAR. Sapagkat yung nabanggit po ni Sir Tony kanina, mayroon pong pondo na nakalaan po dyan. But the question is, saan nga ba talaga exactly napunta? Ngayon, workout po natin na ma-release po sa mga magsasaka po natin. Okay. Thank you, Kong. Congressman Fighter. Ron Salon, thank you so much sa oras na binigay niyo sa amin. Hopefully makapag-balitaan po tayo muli pag umusad na po itong hearing sa inyong panukalang batas. Thank you po Maraming muli. salamat, Tony. Maraming salamat, Cherry. At tabayanan po ninyo at hoping po ako na matutukan nyo palagi po ito para laging nasa Opo. sentido ng mga kababayan po natin at mga mambabatas po natin. Opo, huwag niyo kakalimutan na ang problema po natin ng bansa ngayon ay asukal at asin, kaya sweet and salty, parang champuy lang ang ating problema. Thank you so much, Representative Ron Salon ng Kabayan Party List. Thank you so Thank you, sir. much.